dahil sa takot sa paghihirap sa kanya na nagsabi sa aba ng dakilang bayang Babylonia, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Mababasa natin ito sa Apokalipsis 18:10. Sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayoy malaking kayamanan sa bawat pinuong taong, sa bawat naglalayag sa mandato at ang mga mandaragat at lahat ng nagsipat hanap buhay sa dagat ay nagkatayo sa malayo. Ito ay mababasa natin sa Apokalipsis 18:17. Binigay ng Diyos ang kanyang hatol sa dakilang bayan ng Babylonia sa loob ng isang oras. Ito ay pinapakita ng Diyos na si Jesucristo doon sa kanyang alagad na si Apostol Juan Evangelista. Dahil sa panahon ito ay pinapakita ito kay Apostol Juan na natapos na ang paghahari ng bayang Babylonia. Ang nakalaan dito sa mga talatang ito ay magaganap sa kasalukuyang panahon. Ang Babylonia ay nagiging haring bansa sa taong 606 BC at nagwagas sa pagiging haring bansa sa taong 538 BC. Sa mga tuwid, 68 taon lang ang pagkahari ng Babylonia. Naging haring bansa na naman ang Medo-Persia na pumalit sa Babylonia. Hindi natin mahagilap ang isang oras ng Diyos sa paghatol sa Babylonia batay sa pangyayari noon. Ayon kay Manaharing Pilimon Nundok Priyapunansa, ang nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas na ito ay makikita natin sa pamamagitan ng tinurong panahon na 2,520 years o 520 taon na kayang pabalikin ang nagaganap at makikita natin sa kasalukuyan o sa hinaharap. Kung ating ibabawas sa tinurong panahon na 2,520 ang 606 BC, ang sagot ay 1914. Dito sa taong ito, bumalik ang espiritual na Babylonia. Paano natin makikilala ang espiritual na Babylonia? Kung si Haring Nabucodonosor sa Babylonia ay sinira niya ang bayang banal na Jerusalem at binihan niya ang taga-Israel at dinala sa Babylonia. Dito rin sa taong ito, 1914 ay lumabas ang espiritual na Babylonia na sisirain niya ang kabanalan ni Jesucristo sa kanyang paniniwala na tao lamang ito at hindi Diyos. Binihan nila ang mga tao na niniwala sa pagiging Diyos ni Jesucristo. Ayon sa plano ng Diyos, nahahatulan niya ang Babylonia pagkatapos ng 70 taon. Ngunit ito ay pinaigli dahil sa kanyang mga hirap
Ito ang nakasulat sa banal na aklat. At mangyayaring pagkaganap ng 70 taon na ating parurusahan ang hari ng Babylonia at ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan at ang lupain ng mga Kaldeo at aking gagawing sira magpakailanman. Jeremiah chapter 25, verse 12. At malibang paigingin ang mga araw na yaon ay wala lamang makakaligtas. Datapwan dahil sa hirap ay paigingin ang mga araw na yaon. No? Mababasa natin doon sa Matthew chapter 24, verse 22. Mula sa taong 1914, idagdag natin ang 68 taon, ang sagot ay 1982. Dito lalabas ang hirang ng Diyos kasama niya sa pagkahari. Sa ganap ng ika-27 ng Hulyo 1982 ay lumabas ang mga hirang ng Diyos at lumabas sa taong ito ang espiritual na zero. Ang Kristo na sugo ng Diyos para itayo niyang muli ang nasirang Jerusalem. At sa taong ito, hinahanap ng Diyos ang kanyang mga alagad na kasama niya sa kanyang paghahari. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpalan ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang mga hiniran ang hinahanap ng Diyos at yung pinagpala para makasama niya sa kanyang paghahari dito sa sanlibutan. Binigyan ng Diyos ng isang oras ang Babylonia mula Hulyo 27, 1982. Idagdag natin ang 40 taon, ang 40 taon, 8 buwan at 14 na araw. Ang sagot ay April 11, 2024. Ngayong araw na ito. Na ang hirang o ang hiniran ng Diyos ay magsimulang maghahari. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisipagtanggap ng kaharian ng Diyos at aalingin ang kaharian magpakailanman sa makatuwid bagay magpakailanman. Ang mga banal, apostol, mga propeta ay nagkagalak dahil ang hatol ay binaba ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng parada sa araw na ito. Kaya nilimot natin ang buong pulo ng bayang banal, ang bagong Jerusalem o ang bagong Mesopotamia, ang bayan ng Dapitan, para ipakita hindi lang dito sa Dapitan, kundi sa buong mundo ang kagalakan dahil ang hatol ng isang oras ay nagaganap na.
o langit, o kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa Kanya. Nangunguna ang hari ng mga hari na nakasuot ng gintong kapa. Kasunod ang mga mahaglikang angkan na hari na nakasuot ng kulay pila na kapa. Ang mga apostol na nakasuot ng kulay tanso na kapa. At ang mga propeta na nakasuot ng mahaglikang bughaw. At ang mga banal na nakasuot ng pulang kapa at ang mga ebanghelista na mga municipal leaders at ang mga tagapagturo ay ang mga barangay leaders na nakasuot ng purple o lila na kapa. Kaya ang pagganap natin sa araw na ito ay isang malaking palatandaan ng ating tagumpay bilang tunay na mahaglikang pamilya. Mga hari, mga reyna, mga prinsipe, mga prinsesa, at ang mga hina ng Diyos dito sa loob ng kaharian